Masayang nagkwekwentuhan si Seryo at Seiko habang umiinom ng wine na para bang walang pinagdaanang sakit sa pagitan ng dalawa. Hindi maitago ni Seryo ang saya ng mga sandaling iyon habang pasimpleng pinagmamasdan ang dating asawa. Proud siya sa babae dahil naging successful ito kahit na wala ang kanyang tulong. You know what? I'm so proud of you. Pinanindigan mo ang binitawan mong salita na kaya mong makilala sa fashion industry kahit na wala ang tulong ko. Nakangiting wika ni Seryo sa kaitinaasang wine glass at nakipag-toast kay Seiko. Thank you, sagot naman ni Seiko na may matamis ng ngiti sa labi, sabay simsim ng wine. Congratulations to you too. You managed to build your own company without any help from your father. Noon, ang buong akala ni Seiko ang habang buhay na lang na magiging sunod-sunuran si Seryo kay Grudge Reynoso. So when she found out what happened between Seryo and his daddy, she felt happy and proud for him. Masama mang pakinggan dahil masaya siyang nagkagalitang mag-ama, pero natutuwa siya kay Seryo dahil natututong manindigan. May plano na ba kayo kung kailan ang kasal? Maya-may tanong ni Seryo, dahilan para mahinto siya sa pagsimsim ng alak. Hindi niya pwedeng sabihin sa ngayon na cancel ng kasal nila ni Seichi dahil sa ngayon ay magpapalamig na muna siya. Isa pa'y nare-respeto niya ang nararamdaman ni Seichi kaya palilipasin na muna niya yon at saka na lang sasabihin kapag maayos na ang lahat. We haven't talked about it yet, pagsisinungaling ni Seiko. How about you? Why don't you go on a blind date? Kaswal pa niyang tanong. Sa loob na nakalipas na taon kasi ay walang sinabi sa kanya si Ami tungkol kay Seryo na nagkaroon na ito ng girlfriend. Posible kayang sa loob ng 8 years ay wala itong ibang nagustuhan? How come? Napakaraming babae ang naghahabol kay Seryo. At isa na nga doon si Ursula. Sa narinig ay natawa naman si Seryo saka napailing-iling. I've tried to go on a blind date several times but I always failed. Nabuhay ang kuryosidad ni Seiko sa isinagot ng lalaki. At ewan ba niya pero bumilis ang tibok ng kanyang puso habang nakatingin sa gwapong mukha ng lalaki. Well, I'll be honest with you. Ani Seryo na sumeryoso ang tinig habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ni Camille. Sa lahat ng mga babaeng nakadate ko, palaging katulad mo ang hinahanap ko. Halos mabingi si Seiko sa lakas ng tibok ng kanyang puso nang marinig iyon. Kaya ba 8 taon nang nakalipas pero single pa rin ito? Dahil hinahanap nito sa ibang babae ang tulad niya. Nakaramdam ng init si Seiko kahit na malamig naman ang klima sa Hong Kong at full air condition ang kanilang presidential suite. Tuloy ay wala sa sarili niyang nalagok ang wine sa baso. Pero naging sanhi lang yon para masamit siya at matapon ng likido sa dibdib niya. Are you okay? Tanong ni Seryo sabay dampot ng tissue at pinunasan ng bibig ng babae at dibdib nitong nabasa na natapong wine. Pero dahil sa ginawa ni Seryo ay hindi sinasadyang dumampi ang kamay nito sa malambot na dibdib niya. Dahilan para mapipiksi si Seiko at mas nadagdagan ng init na nararamdaman. I'm sorry, hinging paumanhin ni Seryo saka ibinigay sa babae ang hawak na tissue paper. Are you okay? Yes, I'm fine. Nasamid lang ako, pagdadahilan ni Seiko habang pinupunasan ang sarili. Okay. Tumatango-tango namang sagot ni Seryo pero sa loob-loob niya ay hindi maintindihan kung bakit para yata siyang nagbalik sa teenager kung saan para siyang napaso ng hindi sinasadyang dumampi ang kamay niya sa balat nito. Yun na ba ang epekto ng ilang taong walang bed life? Well, aaminin niyang hinahanap niya ang pakikipag-sex dahil lalaki siya at may pangangailangan. Pero sa tuwing susubukan niyang gawin iyon sa ibang babae, ay parating pumapasok sa isipan niya si Camille. Na para bang nagtataksil siya dito kahit pa matagal na silang walang relasyon. Kaya naman nakontento na lang siya na paligayahin ang sarili kahit na mahirap para sa tulad na sexually active. Shall we continue? Maya-maya tanong ni Seryo sa babae nang sa gayon ay mawala ang awkward na sitwasyon sa pagitan nilang dalawa. Okay, sure. Muling nagsalin si Seryo ng wine sa kanilang mga baso at inabot kay Seiko ang isa. This time, iningatan na niyang huwag dumampi maski dulo ng daliri niya sa babae dahil baka hindi na siya makapagtimpi pa.
Bago pa lang sila magpunta doon, nirendahan na niya ang sarili. Nangako siya sa sariling hindi siya gagawa ng bagay na kakasira ng tiwala ni Camille sa kanya. You know what? Napakaswerte ng fiancé mo sa'yo. Saad ni Seryo habang nakangiti. Because even if I turn the world upside down, I won't find a woman like you. Mabait ka, maganda, may mabuting puso, at parating kapakanan ng ibang inuuna mo. Tell me, may babae pa bang higit sa'yo? Ani Seryo na sinamahan ng mahinang pagtawa. Nag-init ang pisking ni Seiko sa mga papuri niyo ni Seryo sa kanya. Tuloy hindi na siya mapakali sa kinuupuan dahil para siyang sinisilaban. Really? Taas kilay na sagot ni Seiko na pilit itinagong pagkailang na nararamdaman. Mahirap na, baka mahalata pa ng lalaki na nag-e-enjoy siya sa papuri nito. As far as I know, women are the ones who approach you, so why would you have a hard time finding a relationship? Tanong niya sa himig nagbibiro. Mahinang natawa si Seryo saka sumimsim na muna ng wine bago nagsalita. Hindi naman ikaw sila, ani Seryo sa malalim na tinig habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. May kung anong damdamin ang nababasa si Seiko sa mga mata ng lalaki pero hindi niya matukoy kung ano. Bastang alam niya, may kakaiba sa paraan kung paano tutumingin sa kanya na para bang inaarok nitong tunay niyang damdamin. Bakit naman kasi hinahanap mong katulad ko? Marami namang iba. Ani Seiko sabay lagok ng wine. I don't know. Nagkibit balikat si Seryo. Saka sumimsim ng alak. Maybe because I still can't move on from you after all these years. Lalo na't alam kong malaki ang nagawa kong kasalanan sa'yo. At pinagsisisihan ko yun ng sobra. Baka sa matinding lungkot at sakit sa tinig ni Seryo ng mga sandaling iyon at bawat salitang binibitawan nito ay tumatagos sa puso. Samantala, hindi naman makaimik si Seiko at wala siyang mahagilap na sasabihin sa kausap. Matagal nang lumipas ang mga nangyari at napatawad na niya ito. But it turns out that Seryo is the one who can forgive himself, and until that moment, he still blames himself for what happened. Nakaramdam ng habag si Camille para sa lalaki. Habang pinagmamasdan niya ito ay parang siya ang mas nasasaktan para dito. Kaya naman marahil sa bukso ng kanyang damdamin ay hindi niya napigilan ang sarili na tumayo at lapitan ito. Saka mahigpit na niyakap habang marahang hinahaplos sa ulo. Mistulang musmus si Seryo ng mga sandaling iyon na para bang sabik sa kalinga at pagmamahal ng isang ina. It's okay, matagal nang tapos yon. Pinatawad na kita kaya sana patawarin mo na rin sanang sarili mo. Habang sinasabi yon ay masuyong hinahaplos ni Seiko ang buhok ng lalaki. Sa tulad si isang bata na naghahanap ng pagkalinga. Hindi sumagot si Seryo. Sa halip ay nanatili lang itong tahimik na para bang ninanamnam ang masayang sandali na yon. Lumipas ang ilang minuto na nasa ganoong sitwasyon lang sila hanggang yumakap si Seryo sa bewang ni Camille. Dahil para mahinto si Seiko sa ginagawa. Parang robot na nanigas ang kanyang katawan nang maramdamang pumulupot ang matipunong braso ng lalaki sa kanyang bewang. I miss you, usal ni Seryo habang mahigpit ang yakap sa balingkinita ni Camille. Alam niyang nangako siyang kokontrolin niya sarili pero hindi niya pala kaya. Camille is like a drug that makes him insane na kahit anong pilit niyang umiwas ay hindi niya kaya. Seryo, what are you doing? Nauutal na tanong naman ni Seiko pero hindi niya magawang makapumiglas. Para siyang nangihina habang yakap-yakap siya nito. And she didn't know if it was because of the presence of alcohol or the tingling sensation caused by Seryo embrace that made her feel as if her body was on fire. I really miss hugging you, Camille. It makes me feel home, anas ni Seryo. Saka isinubsob ang muka sa kanyang tiyan. Seryo, ano ba? Please stop. Usal ni Seiko pero kabaligtaran naman ang kinikilos niya. Hindi niya magawang kumawala sa mga yakap ng lalaki. Dahil kahit tutulang isip niya, iba naman ang sinasabi ng kanyang katawan. Maya-maya napaigtas si Seiko nang maramdamang naging malikot ang kamay ni Seryo at marahang hinahaplos ang kanyang tiyan at bewang. Lihim siyang napakagatlabi at mariing, napapapikit dahil mistula siyang tigang na lupa ng mga sandaling yon na nangangailangan ng dilig ng tubig ulan. Nagangat ng paningin ang lalaki at kitang-kita ni Seiko ang malamlam nitong mata.
I still love you, Camille. I don't care if you love someone else. Payag ako maging pangalawa, basta wag ka lang mawawala sa akin. Puno ng damdamin itong Saad sa kanya. Natuliro si Seiko sa mga narinig, dahilan para samantalahin ni Seryo ang pagkakataon. Marahan niyang pinaupo ang babae sa kanyang kandungan at mahigpitong niyakap sa bewang. Mistulang robot si Seiko sa sunod-sunuran sa lalaki. Hanggang sa namalay na lang niyang dumampi ang malambot nitong labi sa kanya. Nakaawang lang ang bibig ng babae. Naging madali para kay Seryo na sakupin ang labi nitong matagal niyang inasam na matikmang muli. Marahan ang paraan ng paghalik niya at walang halong pagmamadali na para bang tinutuksong babaeng gumanti sa kanya ng halik. Hanggang sa tuluyan na ngang bumigay si Seiko sa panunukso ng lalaki. Ang kaninang matatag niyang depensa ay unti-unting gumuho. Tumugon siya sa halik ng lalaki na para bang ilang taon niyang inaasam yun. Samantala, hindi na pumalagpas si Seiko at tuluyan na nagpatangay sa sigaw ng kanyang damdamin. Ayaw na niyang magpaka-ipokrita pa. Dahil gustong-gusto rin naman niya ang lahat ng bagay na ipinadadama sa kanya ni Seryo ng mga sandaling iyon. Nang makarating sa kwarto, gamit ang isang kamay binuksan ni Seryo ang doorknob habang hindi pinuputol ang kanilang mga halik. At nang tuluyang makapasok, sandaling pinutol ni Seryo ang kanilang mainit na halik at marahang inihiga ang babae sa malambot na kama. "Are you sure about this?" Tanong ni Seryo sa namamaos na tinig habang masuyo nakatitig sa mga mata nito. Ramdam ni Seiko ang pag-init ng buo niyang mukha at kahit naiilang sa sitwasyon ay marahan siyang tumango sa lalaki. A naughty smile appeared on Seryo's handsome face and without a word, he grabbed the woman and kissed her hard. Naging mabilis ang kilos ng dalawang sabik na sabik sila sa isa't isa. Walang sinayang na oras ang mga to na parang bang sa bawat minuto'y mahalaga sa dalawa at ilang sandali pa nga'y tanging halinghinga lang ni Seiko ang maririnig sa kabuuan ng kwarto na mistulan namang musika sa pandinig ni Seryo. "Daddy! I want to ride in the train!" Excited na bulalas ni Kiyomi habang kumislap ang mga matang nakatingin sa mountain train. Matamis ang ngiti na pinagmasdan ni Seryo ang anak na si Kiyomi habang karga niya sa kanang braso. "Are you sure, my princess? Aren't you afraid?" Tanong pa ni Seryo sa anak sabay sulyap kay Keisuke na hawak-hawak naman sa kamay ni Camille. "No po, Daddy," anang Kiyume na umiling-iling pa. "How about you, Keisuke? Do you want to ride too?" "Yes po, Daddy," mabilis namang sagot ni Keisuke. "How about you, baby?" Baling naman ni Seryo kay Camille na noon ay nanonood lang sa kanila. Nag-init ang pisngi at punong tenga ni Seiko sa endearment na yun ni Seryo sa kanya. "What?" Pagtataray ni Seiko pero nakangiti naman. Pilyong ngumiti si Seryo sa babae saka lumapit at bumulong sa tenga nito. "Do you want to ride me?" Anas ni Seryo sa kanyang tenga. Hindi lang yata buong mukha ni Seiko namula, kundi maging punong tenga at talampakan niya dahil sa kahiyang nararamdaman. Kasabay noon, paulit-ulit ding bumabalik sa kanyang isipan ang mga kaganapan noong nakaraang gabi. Masakit ang buo niyang katawan at may mga pasaring siya sa buong katawan. Pero kahit na ganoon, walang pagsidla ng kasiyahang naramdaman ni Seiko na mga oras na yon. Wala man silang malinaw na usapan ni Seryo tungkol sa estado ng kanilang relasyon. Alam niyang nagkakaintindihan naman ang kanilang mga puso sa tunay na nararamdaman. Matapos magpunta sa amusement park, sumunod na pinuntahan ng mag-anak ang Ocean Park na kung saan hindi lang mga sea creatures ang makikita, kundi maging ang mga panda, penguins at kung ano-ano pang mga hayop na makikita sa isang zoo. Enjoy na enjoy si Keisuke at Kiyomi sa mga nakikita. Yun kasi ang unang pagkakataon na kapuntang mga bata sa ganong lugar, kaya lahat ng kanilang nakikita ay bago sa kanilang paningin. Nang magutom, sa isang fancy restaurant dinala ni Seryo ang kanyang mag-iina. Mabuti na lang din at hindi naging mapili ang kambal sa kakainin dahil kahit Cantonese cuisine ang sineserve sa restaurant ay maganda pa rin kumain ang mga ito. Samantalang hindi naman malaman ni Seiko kung paano magfo-focus sa pagkain ng mga oras na yon. Habang kumakain kasi sila, ay hawak-hawak ni Seryo yung kaliwa niyang kamay at magka-holding hands sila sa ilalim ng table na para bang mga teenager na nagtatago. Meron pang pagkakataon na pinaglalaroan itong kanyang palad, gamit ang kanyang hintuturo na nagdudulot naman sa kanya ng kakaibang kiliti at sensasyon. "Seryo, please stop it.
Mahina niyang usal sa lalaki habang nakasimangot. Why? Don't you like it? Tanong naman ni Seryo na nakaarkong makapal na kilay. You're teasing me, ani Seiko habang pinipigilan ng sarili na mapag-igtad dahil sa kiliting nararamdaman. You know what? Ani Seryo saka sumandal at nilapit ang labi sa kanyang tenga. I miss these little soft hands of yours. Makahulog ang bulong ni Seryo na may pilyong ngiti sa labi. Kagad nag-init ang punong tenga ni Seiko, hindi lang dahil sa mainit na hininga ng lalaking dumampi sa kanyang balat, kundi dahil alam niya ang ibig nitong sabihin. Otomatikong namula ang kanyang pisngit, hindi siya makatingin sa lalaki dahil sa sinabi nito. Mom, are you okay? Are you sick? Tanong ni Keisuke sa kanyang mommy na marahil napansin itong pamumula ng kanyang pisngi. Inirapan naman ni Seiko si Seryo dahil sa kapilyuhang ginagawa nito sa kanya bago ngumiti ng matamis sa anak at sumagot. No anak, I'm not sick. Okay po, inosenteng sagot naman ni Keisuke. Saka ipinagpatuloy ang pagkain. May bala ka pa bang bitawan ng kamay ko, Mr. Grayson? Nakasimangot na tanong ni Seiko nang muli siyang bumaling sa lalaki. Nope, wala akong balak na bitawan ng kamay mo dahil matagal ako naghintay na mahawakan to ulit. Pagkasabi nun ay masuyo pang hinalikan ni Ser yung ibabaw ng kanyang kamay at masuyong ngumiti. Napayuko na lang si Seiko dahil sa hiyang nararamdaman. Hindi niya malaman kung paano sasagutin ang lalaki sa mga salitang binibitawan nito. Bastang alam lang niya ay tumataba ang kanyang puso sa sobrang kasiyahan ng mga sandaling yon. Mommy, why are your faces so red? Are you sick, Mom? This time si Kiyomi naman ang nagtanong noon. Kaya sa halip na sumimangot kay Seryo, ay kapwa na lang silang natawa sa isa't isa. Mukhang bawat galaw nila ay meron ng dalawang musmus ng nakabantay. Nope, Mommy is fine. Just continue eating, my princess. Si Seryo nang sumagot noon sa anak kasabay ng matamis na ngiti at masuyang paghaplos ng marahan sa buhok nito. Nagpatuloy ang masayang bonding ng pamilya. Habang kumakain pero si Seryo ay palihim na lumingalinga sa kanyang paligid. Kanina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Alex at sinabi nito na nagsisimula na namang kumilos si Mr. Chow. Si Mr. Chow ang taong may-ari ng Research Institute sa China kung saan dinala noon si Camille. Walang malinaw na detalye na nakalap si Alex kung anong pinaplano ng matanda. Ngunit alam ni Seryo na maaring si Camille ang pakay nito, lalo't ayon kay General Yu ay nagkaroon to ng interes kay Camille, kahit pa sabihing 8 taon na ang nakakalipas. Isa rin sa mga tinitingnan niyang anggulo ay baka gusto nitong magiganti sa kanya, dahil nabuwag ang Research Institute na pagmamay-ari nito. Alam niyang malaking pera ang nalugi sa matanda dahil hindi basta-basta ang illegal business na itinago nito. Pero alinman sa mga yon, hindi niya hayaang mapahamak ang babaeng pinakamamahal niya, maging ang kanyang mga anak. Kung kailangang ibuwis niya ang buhay para sa mga ito, ay gagawin niya. Dahil para kay Seryo, buhay niya ang kanyang pamilya, kaya kung meron mang mangyaring masama sa mga to ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Natapos ang isang buong araw na naging maayos ang lahat. Pagdating sa hotel, nakausap ni Seryo si Alex at sinabing naroon ng mga bodyguards na kinuha niya para maging mata sa paligid. Alerto si Seryo kahit nasa hotel na dahil si Mr. Chow ang tipo ng kalabang hindi dapat maliitin. Marami itong koneksyon at alam niyang kahit nabuwag, ang illegal business nito ay marami pa rin tong kontak sa mga sindikato. Dahil napagod sa maghapong pamamasyal, maagang nakatulog ang mga bata kaya naman sinamantala ni Seryo ang pagkakataon upang maglambing kay Camille na noon ay tahimik na nakaupo sa sofa at nakaharap sa laptop. Tumabi siya dito at niyakap niya ito sa bewang ng mahigpit. Later na yan, baby. Ako na munang intindihin mo. Pilyong bulong ni Seryo sa tenga nito. Simpleng yakap lang yun pero nabuhay na kaagad ang pagkalalaki niya. Ganong katindi ang epekto ni Camille sa kanya. Mula sa tenga ay gumapang naman ang init na naramdaman ni Seiko sa buong niyang katawan. Para siyang napapaso sa tuwing katabi niyang lalaki at ramdam niyang pamamasa ng kanyang pagkababae. May tinatapos pa ako, usal ni Seiko. Kahit ang totoo hindi na siya makapag-concentrate pa sa ginagawa. I want you now, baby. Please. Pakiusap pa ni Seryo na nagpatayo sa balahibo ni Seiko. Ramdam niyang kiliting dulot ng mainit na hiningang dumadampi sa kanyang punong tenga. Maya-maya pa naramdaman ni Seiko na naging malikot ang kamay ni Seryo. Masuyo nitong hinahaplos ang kanyang leeg,
Dibdib, tiyan at puso na para bang nanunukso. Napapaigtad naman si Seiko dahil sa nakakakiliting sensasyon na nararamdaman. Ilang sandali pa'y binuhat siya ni Seri at pinaupo sa kandungan nito. Dahilan para maramdaman niya sa kanyang pangupo ang naguhumindig nitong pagkalalaki. "Can you give me a handjob?" Tanong ni Seri sa babae sa namamaos na tinig. Napakagatlabi naman si Seiko pero marahan siyang tumango bilang sagot. Dahil doon ay mabilis siyang ibinaba nito mula sa kandungan at buong pagmamahal siyang pinagmasdan. "I love you so much, baby." Masuyang saad nito sa kanya saka pinisil ang kanyang baba. "But you don't have to answer me now. Hindi kita minamadali dahil handa ako maghintay hanggang sabihin mo, mahal mo rin ako." At bago pa makasagot si Seiko, ay sinakop na ng lalaking kanyang mga labi. Hindi mapigilang mapaungol ni Seryo na maramdaman ng malambot na kamay ni Camille sa kanyang pagkalalaki. With the overwhelming pleasure caused by the crazy sensation he was feeling, he held on tightly to the back of the sofa. Mariin pa siyang napapapikit na maramdamang sasabog na siya anumang oras. "I want to make love to you, baby," nakangising ani ni Seryo. Saka biglang tumayo at binuhat si Camille at inihiga sa makipot na sofa. "Dito natin gagawin?" Nag-aalinlangan tanong ni Seiko dahil iniisip niyang baka magising ang mga anak at makita sila sa ganong eksena. "Don't worry, the kids are tired so they won't wake up." Piling sagot ni Seryo saka nag-umpisang hinubad ang mga saplot niya sa katawan. "But, no buts," putol ni Seryo sa sasabihin sana ng babae. Besides moaning, "I don't want to hear anything else from your mouth." Wala nang nagawa pa si Seiko kung hindi magpaubaya sa kapusokan nito. "I love you so much, Seiko. Halos mabaliw ako noon nang mawala ka sa akin. Literal. Pero ngayon hindi na ako papayag na mawala ka pa." Saad ni Seryo na baka sa tinig ang sinseridad. At ito, dagdag pa ni Seryo na kinuhang kanang kamay niya na dinala sa labi sa kamasuyong hinalikan. "Kung papayag ka magpakasal ulit sa akin, pinapangako kong kahit saan pang simbahan ipakakasalan kita." Matapos noon ay nagulat pa si Seiko na maramdamang may sinuto sa kanyang palasingsingan. At otomatikong tumulong kanyang mga luha nang makitang yun pa ang dati nilang wedding ring na muntikan nang mawala. Ang buong akala niya matagal na itong nawala, yun pala'y totoo ang sinabi ni Ami na halos ibuwis ni Ser yung buhay nito para lang mabawi ang singsing na yon sa mga kumuha. Hindi na nakapagsalita pa si Seiko dahil sa sari-saring emosyon na lumulukob sa kanya. Sobrang saya niya dahil may isang tulad ni Seryo na hindi tumigil na mahalin siya sa kabila ng maraming taon silang hindi magkasama. Kaya bilang ganti, lihim na nangako si Seiko na gagawin niya lahat para makabawi sa lalaki. Ibabalik niya ng masigit pang pagmamahal na ibinibigay nito sa kanya. Ang sumunod na sandali ay hindi na naging malinaw pa kay Seiko, bastang alam lang niya ng mga oras na yon ay nilulunod siya ng lalaki sa sobrang pagmamahal. And when their bodies became one, their hearts also beat as one. Dahil yun ang last day na mag-anak sa Hong Kong, kaya napagpasya ni Seryo at Seiko na mamili ng mga souvenirs at pasalubong para sa kanilang pamilya. Naroon sila sa sikat na shopping mall sa bansa at naghahanap ng mga bagay na maaring iuwi sa pamilya. Magkahawak kamay na naglalakad si Seryo at Seiko sa mall habang ang kambal ay hawak din nilang mabuti sa kanilang mga kamay. Larawan ng masayang pamilyang apat kaya lahat ng taong nakakakita sa kanila ay kakikitaan ng matinding paghanga. Kung ano-anong papuri ang naririnig ni Seiko patungkol sa kanilang pamilya mula sa taong nakakasalubong nila. "I envy your family," papuri ng isa. "You two are such a beautiful couple." Wika naman ng isa pa. "Your children are adorable." Bati naman ng isa pa. Pawang thank you lang at matamis ng ngiti ang sinasagot ni Seryo at Seiko sa mga papuring yon. Pero sa loob-loob ni Seiko tumataba ang kanyang puso dahil sa labis na kasiyahan ng mga sandaling yon. Nang mapadaan sa isang watch boutique, pansamantalang huminto si Seiko at tumingin ng mga relo. Balak niyang bilhan si Seichi ng regalo at para na rin makausap na ng maayos tungkol sa estado ng kanilang relasyon. "For whom?" Tanong ni Seryo habang nakatingin sa gold and silver men's watch na hawak ni Seiko. "For Seichi," kasawal na sagot niya habang ang paningin nandun sa hawak. Sa narinig ay nawala ngiti ni Seryo at napalitan ng pagsimangot na parang bang hindi nito nagustuhan ang narinig mula sa babae. "Why do you need to buy him a gift? Aren't you going to break up with him?" Masama mo ka na tanong ni Seryo sa babae. "Bakit? Masama ba?"
Besides, I owe him a lot. So I still want our breakup to be amicable and for us to be friends. Ni Seiko na hindi pa rin nahalata ang pagkawala sa mood ng lalaki. Busy kasi siya sa pakipag-usap sa sales lady ng shop na yon at nagtatanong ng iba pang design ng relo. Ibig sabihin, makikipag-usap ka pa rin na solo? Nang kayong dalawa lang? Muling tanong ni Seryo na dumilim ang anyot sa lubong ang kilay. Sa pagkakataong iyon ay nahalata na ni Seiko na nag-iba ang timbre ng boses ng lalaki kaya nagangat siya ng tingin at ganun na lang ang ngiti niya nang makitang masamang-masama ang mukha nito na para bang nalugi. Are you jealous of him? Tanong ni Seiko na pilit pinipigilan ng sariling matawa. Hindi niya lubos maisip nang makikita niya ng ganitong side ng ugali ni Seryo. Kaya naman pakiramdam niya ay siya na yata ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Hindi naman na nagkaila pa si Seryo sa nararamdaman at tahasan siyang umamin sa babae. Of course, you're mine now at ayaw ko may ibang lalaki kang bukod sa akin. Sagot ni Seryo sa seryosong anyo. Namulang pisngi ni Seiko at naginit ang punong tenga niya nang marinig ang sinabi ng lalaki. Lalo pa nang makita niyang nakatingin din sa kanila ang sales lady habang nakangiti. Baka sa mukha nitong paghanga sa mga mata habang nakatingin kay Seryo. You're so lucky, ma'am. Your husband is very handsome and he really loves you. I envy you. Anang sales lady sa wikang Ingles. Thank you. Nahihiya naman niyang pasasalamat sa sales lady. Did you hear that? She said I'm very handsome and you're very lucky to have me. So if I were you, think twice about cheating on me because you also lose your handsome husband.